Ano nga ba sa mga pelikula ng nag-iisang Sarah Geronimo ang pinaka-paborito mo? Para makapag-desisyon ka, just keep on watching. Hindi pa nananalo ang ating Reyna, nagsisimula na siyang mag-extra-extra sa mga pelikula kagaya ng Sarah ang Munting Prinsesa taong 1995 kung saan siya ay gumanap na kaklase ni Sarah na pinagbibidahan ni Camille Prats. Taong 2003 naman kung saan nagsimula ang karera ni Sarah Geronimo bilang artista, nabigyan siya ng pagkakataong mapasama sa dalawang pelikula. Una ay ang Filipinas na pinagbibidahan ni Maricel Soriano at Richard Gomez. Parehas na taon rin napasama siya sa pelikulang Captain Barbell na pinagbibidahan ni Regine Velasquez, Bong Revilla at Ogie Alcacid. Taong 2004 naman napasama siya sa pelikulang Annie B na pinagbibidahan ni Julina Magdangal, Dingdong Dantes at Jordan Herrera. Nag-cameo role rin siya sa pelikulang Masikip sa Dibdib ni Rufa May Quinto at nakagawa rin siya ng Last Stickman movie kasama si Mark Bautista. Pagkatapos ng 4 na taon, dito na mas lalong nakilala si Sarah Geronimo sa larangan ng pelikula kung saan nagkaroon siya ng pagkakataong makapareha si John Lloyd Cruz sa unang pagkakataon sa pagsasama nila sa pelikulang A Very Special Love taong 2008, directed by Cathy Garcia Molina. At dito gumanap si Sarah bilang Ilaida Magtalas, isang editorial assistant. Ito ang maituturing milestone ni Sarah pagdating sa paggawa ng pelikula dahil nag-break ng maraming records ang pelikulang ito katulad ng mga sumusunod. Ito ang 2008 highest grossing non-MMFF Filipino film kung saan nagpanalo kay Sarah sa unang pagkakataon bilang box office queen at nagkaroon rin siya ng nominasyon for Best Performance by an Actress in a Lead Role in a Comedy or Musical category by NPress Golden Screen Awards. Itong pelikulang ito ang pinaka-successful na romantic comedy na nagawa sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino dahil sa sumunod na taon, taong 2009, nakagawa ng Part 2 ang pelikulang ito na pinamagatang You Changed My Life, directed again by Cathy Garcia Molina, kung saan ito rin ang humawak ng 2009 highest grossing non-MMFF Filipino film at dito rin naparangalan si Sarah Geronimo ng kanyang ikalawang Box Office Queen Award at nagbigay sa kanya ng nominasyon bilang aktres sa FAMAS Awards at NPress Golden Screen Awards. Taong 2010 naman, umalis muna sa patwitams na karakter si Sarah kung saan nabigyan siya ng pagkakataong makagawa ng pelikula kasama ang Queen of Soap Opera na si Miss Judy Ann Santos na isa ring box office queen sa kanyang henerasyon via Hating Kapatid, directed by the late Wen V. Dramas. At dito gumanap si Sarah bilang Cecilia, isang younger sister ni Miss Judy Ann Santos. Taong 2011 naman, naipareha naman siya sa ibang leading man para masukat ang kanyang box office status bilang artista sa katauhan ni Gerald Anderson sa unang pagkakataon via Catch Me, I'm in Love, directed by May Cruz Alviar. Siya ay gumanap bilang si Roan Sanchez na na-assign sa isang immersion to accompany the spoiled brat son of the president. Dito na patunayan ni Sarah Geronimo na kayang kumita ng kanyang pelikula kahit iba't ibang leading man ang kanyang nakakasama at nagpanalo sa kanya bilang Princess of Philippine Movies from the Guillermo Mendoza Memorial Scholarship Foundation Box Office Entertainment Awards. Dito rin nakasama ni Sarah si Mateo Guricelli na ngayon ay asawa na niya. Dahil sa success ng tandem ng Ashral, tawag sa fans club ni Sarah at Gerald, parehas na taon gumawa siya ng pelikula kasama ulit si Gerald via Won't Last a Day Without You, directed by Ras de la Torre. At dito gumanap naman si Sarah bilang George Apostol aka DJ Heidi na isang awarded radio personality. Hindi nakagawa si Sarah ng pelikula taong 2012 dahil sa kanyang busy at hectic schedule, subalit bumalik naman ang kanilang tambalan ni John Lloyd Cruz sa Part 3 ng kanilang Laida Miggy Love Story taong 2013 via It Takes a Man and a Woman, directed again by Cathy Garcia Molina at nagpanalo kay Sarah ng kanyang ikatlong Box Office Queen Award. Ito rin ang 2013 highest grossing non-MMFF Filipino film at nagbigay ulit ng nominasyon kay Sarah Geronimo bilang magaling na actress from FAMAS at dito niya na nakuha ang kauna-unahang Best Actress Award from NPress Golden Screen Awards. Sinasabing dito nagtapos ang pelikulang A Very Special Love at ito rin ang pinaka-successful na movie pagdating sa box office sa tatlong installment neto. Taong 2014 naman, nakatrabaho ni Sarah ang teleserye Primetime King Coco Martin via Maybe This Time sa unang pagkakataon, directed by Jerry Lopez Sineneng. Gumanap si Sarah dito bilang si Stephanie Asuncion. Naging successful ang unang pelikula ng Ashko, tawag sa fans club ni Sarah at Coco dahilan para mag-celebrate sila ng victory party kasama ang mga cast and crew at bosses ng ABS-CBN.
Taong 2015 naman, gumawa ng pelikula si Sara sa unang pagkakataon, katambal si Piolo Pascual via The Breakup Playlist, directed by Dan Villegas, at siya'y gumanap bilang si Trixie David, isang law student at aspiring professional singer. Naging successful ang first team-up na ito ng Ashlo dahilan para mabigyan ng nominasyon si Sara ng Philippine Star Awards for Movies bilang Actress of the Year. Walang nagawang pelikula si Sara taong 2016 dahil sa kaliwatan ng proyektong ginagawa niya, subalit taong 2018 naman, bumalik ang tambalang Ash Lloyd via Finally Found Someone, directed by Chudor Buburol. Gumanap si Sara Geronimo dito bilang si Aprilyn Isguera na hindi sinipot ng kanyang groom on the day of their wedding at siya'y naging viral online. Ito ay kumita ng malaki sa box office. Taong 2018 naman, dito nagsimulang gumawa si Sara Geronimo ng pelikulang Walang Love Team. Hindi lang para mapatunayan niya na kayang kumita ang kanyang pelikula kahit siya lang mag-isa, ngunit dito mas lalong naipakita ni Sara Geronimo ang kanyang galing bilang aktres via Miss Granny, isang adaptation comedy drama film based on South Korean film of the same name, directed by Joyce Bernal. Gumanap si Sara Geronimo dito bilang batang Feli sa katauhan ni Miss Nova Villa. Nakasama niya rin dito sina James Reid at Sian Lim. Sobrang successful ng movie nito kahit halos kasabayan pa neto ang mga pelikula from MMFF entries. Dito nanalo si Sara ng panibagong Best Actress Award from PMPC Star Awards for Movies. At nakakuha rin siya ng mga nominasyon bilang actress from FAMAS at Eddie Awards. At ang pinaka-latest taong 2019, gumawa ulit si Sara Geronimo ng movie via Unforgettable bilang si Jasmine Lagman, isang babaeng may autism at dog lover kasama ang isang sikat na celebrity dog na si Milo, directed by the award-winning directors Percy Intalan at June Robles Lana. Nakasama niya rin dito sina Miss Aramina, Kim Molina, Meg Imperial at Miss Gina Pareño. Si Sara ay nanalong Best Actress dito from Guild of Educators, Mentors, and Students or GEMS Hiyas ng Sining Award. So sa lahat ng mga pelikulang nasabi ko, dito napatunayan ni Sara Geronimo ang kanyang galing at talento sa larangan ng pag-arte dahil siya ay naparangalan bilang isa sa mga iconic movie queens of Philippine cinema from FAMAS. Kasama niya ang mga batikang aktres kagaya ni na Gloria Romero, Susan Roses, Nora Honor, Maricel Soriano at Don Zulueta. Kaya guys, I think it's enough information already I have provided you para makapili ka kung ano ang pinaka-bet mong movie from our Queen Sara Geronimo. So comment down your answers below at pag-usapan natin yan.